So hindi na daw tayo pwedeng mag-refer ng mga gagamutin sa iba't ibang ospital. That might be the price we have to pay. And we know, we don't have enough personal resources para ipagamot lahat. Pati pala, yung PhilHealth ay nagagamit po ni Bongbong Marcos para gipitin yung kalaban niya sa politika. Kasi ang endorsement ng ilang mga opisyal ng gobyerno ay pwede palang tanggalin ng DOH mismo. Pwede pala i-unauthorize ng sekretary ng Department of Health. So for example, may huhingi ng tulong pala kay SP Cayetano o dating SP Cayetano o now Senator Cayetano, pwede pala nilang i-deny at sabihin nilang hindi authorized Senator Alan Peter Cayetano. So ganun palang pwede nilang gawin. Pwede palang ma-weaponize ni Bongbong Marcos ang lahat na ahensya ng gobyerno, kahit pa itong mga services, kahit pa yung kalusugan, kahit pa yung buhay ng ordinaryong Pilipino. Pakinggan niyo po yung napakatinding revelasyon ni Senator Cayetano. So yesterday, in-inform tayo ng mga kaibigan natin sa DOH na tinanggal na daw tayo sa system. So hindi na daw tayo pwedeng mag-refer ng mga gagamutin sa iba't ibang ospital. That might be the price we have to pay. And we know, we don't have enough personal resources para ipagamot lahat. Pero, we have enough resources to hire buses. So kung by Monday o Tuesday DOH, hindi kayo mag-ayos, ibubus ko lahat ng kamag-anak ng pasyente para mapirmahan nyo, para mapagamot yung mga pasyente. Kasi hindi naman ako aatras eh. Di ba? May sakit sila, ang dami-dami yung pera, abroad ka ng abroad, Mr. Secretary. Nako, booking ka. Picture ka ng picture kasama ng mga nasa vape. Di ba? O, tapos, flu shots lang, hindi nyo mabit, hindi makasama. Tapos just because ang tingin mo, wala na ako ngayon sa paningin ng Malacanang, tatanggalin mo yung privilege namin. Oh, so let me address myself to Senator. O, ayan po, mga kababayan po natin, ha? O, subukan mo po, Herbosa. Dahil isasakay sa bus ni Senator Cayetano yung mga pamilya ng pasyente para ikaw ay pupuntahan at siguro magrarally o magwiwelga sa iyong opisina. Tingnan po natin. Napakagago talaga yung administrasyong ito. Lahat na lang ay gagamitin nila, lahat ay na lang ay gigipitin nila kapag hindi sumunod sa kanila. So saan yung sinasabi ng Malacanang na hindi sila namimersonal, hindi sila nakikialam sa liderato sa Senado? Pati pala Department of Health, pati yung kalusugan ng ordinaryong Pilipino, abay nagagamit nila para gipitin ang kalaban nila sa politika. Ako, saludo ako dito kay Senator Alan Peter Cayetano. Nakita namin ngayon yung iyong tunay na katapangan, lalo na sa pagkakataong ito na kailangan ng taong bayan ang isang boses na katulad mo na naninindigan at hindi nagiging tuta, hindi nagiging aso ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Nako po, sigurado sabog na naman yung atay nitong si Pinky Lacson. Nasabi ko nga sa inyo, parang bakla itong si Pinky Lacson dahil panay putak ng putak at para bang hindi siya nakakatulog na hindi po mababanatan si dating Senate President Alan Cayetano. Hindi naman siya binibira, di ba? Nagdi-discuss lang naman si dating SP Cayetano o nung siya pa yung SP patungkol sa mga legal at yung mga posibilidad na mangyayari po sa Senado, sa liderato ng Senado o sa maging impeachment ni Vice President Sara. At itong panggigipit ngayon ng gobyerno ni Bongbong Marcos na ang masasabi ko, bobo, tanga lang, yung hindi pa nakikita yung ginagawang panggigipit sa mga opposition. Opposition literal na opposition. Huwag yung mga nagkukunwaring opposition na ngayon ay kasabwat din nila sa pagnanakaw at cover up sa nangyayaring korupsyon, lalo na sa pinakamalaking korupsyon na nangyari po sa ating bansa, itong flood control corruption. Kaya ang sabi po ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi na po tuta si Senator Lacson, aso na po siya. Grabe, no? Siyempre may sagot yan si Ping Lacson. Mamaya puntahan natin yung sagot ni Ping Lacson. At siyempre, nananatili pa ring tuta itong si Rapi Tulfo, Erwin Tulfo, at ganon din po itong si Tuta Soto. Ito kasi mga maiingay. Yung iba kasi medyo pitik-pitik lang.
yung kanilang tirata. Pero parang binigyan ngayon ng napakalaking responsibilidad para atakihin Senator Cayetano ay yung dalawang magkapatid na tulpo. Yung adik sa Robas. O panoorin natin ang kanyang tirata dito. Tito Soto and Senator Raffy Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Hindi siya tuta ng Malacanang. 'Di ba? Kasi nga may hawak sa kanya si Senator Lacson na alam sa kanya. Oh, nako, mga kababayan po natin. Parang gano'n si Joey Villanueva. Nagsusuntok ng lamesa, di ba? Yung pinapaikot-ikot niya pa yung lamesa, yung nag-speech siya. Parang ganun pala. No? Ang nangyayari ngayon dito kay Erwin Tulfo. So, ano yung hawak ni Lacson kay Erwin Tulfo kung bakit hawak siya sa liig at tuta siya ni Lacson? Hindi kaya yung binanggit ng Marines na nakatanggap ng mali-maleta? Kaya ba hindi kasama sa rekomendasyon ni Lacson itong si Erwin Tulfo na dapat kasuhan doon sa kanyang partial report ng flood control investigation from Blue Ribbon hearing? So ang nirekomenda niya, Jinggoy at ang dalawang Judas ngayon na si Chis Escudero at the same time si Judas Joel Villanueva, yung may-ari ng Junior is Lord. Grabe, no? So, tuta ng Malacanang si Raffy Tulfo at si Tuta Soto. Si Erwin Tulfo ay tuta ng asong si Ping Lacson. Agoy ang sakit. Yung sinabi niya na may tatlong kumausap na wag pumirma. Unang-una, yung dalawa kakampi na nila. Pangalawa, yung kakampi nilang isa, nagsabi nakwento din sa akin yon. Sinabi kay Erwin, kami ang ginaganito ngayon. Ito ang hawak sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5. Isang araw, ikaw gaganon. Kaya nung una, hindi rin pumirma si Erwin. So, yun ang mahirap sa Senado. 24 lang kami. Araw-araw kami nagkwekwentuhan. Minsan nagiinuman pa. Kaya kung magkwekwento kayo, ayusin nyo kwento nyo kasi alam ko rin yung kwento eh. Nako, mga kababayan po natin, nagkabukingan na. Itong sinasabi ko, na huwag niyong subukan, si Alan Cayetano, maraming alam yan. O ngayon, ay talaga yung gumawa ng rason kung bakit magkwento ito. Sa inyo mga baho ngayon. O kaya pala dati, tugma naman yung sinasabi niya. Dati hindi naman talaga nagperma si Erwin Tulfo doon sa partial report. Pero kalauna nagperma. Ayun pala. May hawak pala na alas. Tuta pala, no? Kawawa. Di ba? Magkwekwento kayo, bitin pa. Oh, yung totoo, Erwin Tulfo, isa-isay natin hawak sa'yo. Gusto mo? O, yung Sa-isay na yan. contractor na balik-balik sa office mo. Ayun. Yung contractor sa party. Marami pang iba. Doon muna tayo. Marami pang iba. Di ba? Okay. So, sabi nung iba, kung sasabihin mong tuta, ano si Senator Lacson? Hindi na po tuta si Senator Lacson, aso na po siya. Matagal na po matagal na eh. Okay. But ano ang ibig ko sabihin sa aso? Anong klase? Iba-iba kasing klase ng aso. Yung kayo po, pagka may utos sa inyo, kayo ay nag-asikaso. Meaning you take care of it. Okay. Meron din pong aso-kaso. Ano yung aso-kaso? Tatahol yung aso, kakasuhan. So kung makikita nyo po makikita nyo, ang usual procedure, kaya may affidavit o wala, ang witness itetest mo, wag mong pababasahin ng affidavit. Kasi baka hindi siya gumawa ng affidavit. Si Senator Lacson, binaliktad niya. Basahin mo na lang yung affidavit. Hindi, sandali, payagan mo muna ang DOJ, kunin yung witness, gagawin yung affidavit. Pagbalik, basahin mo yung affidavit. Hindi po yun ang sistema. Nasaan yung mga abogado na kahit kakampi nyo sa Pinklawan, yung mga dean ng law school, nakita nyo rin yan eh. Noon time na yun, hindi pa panahon magsalita. Kasi akala natin, tama yung pupuntahan. Hindi. It's selective justice and some of it's not justice. Yung iba doon, invento. That's why naiintindihan ko yung sakit nung isa. Nasabi niya, inosente ako pa kakasuhan, plunder pa. Diba? So I won't go there because I don't wanna talk about that now. And pasensya na po kayo.
Minsan pa kasi sa putikan yung away, so mapuputikan ka talaga, babato ka rin sa putik. No. Naku po, sa daming alam pala ni Senator Cayetano sa mga aso at tuta ni Bongbong Marcos, abay, mukhang sila pa yung mapapahiya sa kanilang pag-iingay. At kumbaga, yung nangyayari ngayon, sinimula nila, Senator Alan Peter Cayetano, yung tatapos sa laban na inumpisahan nila. Ulitin natin mga kababayan. Ang sabi po ni SP Cayetano o dating SP Cayetano, si Tuta Soto at si Senator Rapi Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Which is totoo. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Hindi siya tuta ng Malacanang kasi may hawak sa kanya si Lacson. Ito ang sinasabi ko, yung pasabog ng Marines patungkol kay Erwin Tulfo. Kaya syempre to the rescue si Tuta Soto. Sabi niya, bakit kasi pinapatulan nyo pa yan na mga ganyan parang telenovela style. It's not good for the country. Let's move on to more urgent issues to help our countrymen. So sumusuko sila ngayon. Eh di ba sila yun naman yung unang naninira? Sila yung unang nag-iingay sa mainstream media, social media, at panay berada, panay paninira, propaganda, SP Cayetano. Tapos ngayon sasabihin nilang parang telenovela style. Siya yung mahilig sa telenovela. Kasi siya, hindi abogado, abogago, at wala namang alam. Pang-artista lang, pang-itbulaga lang, yung style na ginagawa ni Tuta Soto. So, dahil hindi sila abogado, panay bendalo sila. Yung imposible, ginagawa nilang posible. Kahit at the end of the day, kahit yung Supreme Court, sinita sila. No, basahin natin anong sinabi ni Aso Lacson. Aso Lacson yung pangalan niya ngayon para sa akin. Naawa talaga ako sa kanya. Sana hindi mag-complete meltdown kasi magkaibigan naman kaming matagal na. Nung opposition, congressman pa siya. O, di ba? Tinatawag niya na ngayon magkaibigan pagkatapos yung pinapakialaman yung sariling buhay ni SP Cayetano. Di ba? Kasi galit na galit sila nagla-livestream. Kasi maraming nasasabi na bubulgar sa kanilang style, sa kanilang gustong gawin, sa kanilang pagiging sunod-sunuran sa Malacanang. At siyempre, yung pagkubarap sa nangyaring investigation. Kasi ang dalawang nangyayari dyan, itong kampo nila Lacson, kampo nila Tuta Soto, is ayaw nila ipatawag yung Marines. Ayaw nila na ilabas yung katotohanan sa korupsyon. Itong kampo ni SP Cayetano, gusto nila, ang bulgar, matukoy, kung sino po, yung tunay na mastermind. Sa kanila nga patas eh. Kakampi Manila o nasa kampo ni Gatchalian, wala silang pakialam. Kasi ang gusto ay mailabas kung ano yung katotohanan. Eh ngayon, sinasabi nila move on na. Sinasabi nilang naawa sila. Kasi nga, hindi nila kayang mag one-on-one sa Bartagulan. Nakita natin ang galing ni SP Cayetano o ni dating SP Cayetano pagdating po sa plenary, lalo na kapag ang pinag-uusapan ay usaping legal, eh, Senado po, dapat matalino ka dyan. Kung hindi ka man matalino, dapat magaling yung mga abogado mo na kaya kang advisean kung kailangan mo na bang sumabat o hindi, o ano ba yung dapat mong sabihin. Kasi, mambabatas eh. Dapat may alam sa batas. Eh, si Soto, popularity lang. Itong si Lacson naman, dating investigador, pero ngayon, mukhang sanay na pagtakpan ang resulta ng investigasyon. Kaya mga kababayan po natin, iyak sila ngayon. Dahil hindi nila kaya na makipagbardagulan kay SP Cayetano. Ngayon, mas maipapakita ng Panginoon ang laban sapagkat tinanggal na sa atin pati kapangyarihan. Actually, kahit naman nung nandun tayo, nasa kanila lahat ng kapangyarihan, lahat ng pera. Di ba? Lahat ng bag, lahat ng maleta, lahat ng bag, pati libag, nasa kanila na. So, parang pinakyaw na pala nila. Oh, di ba? Oh, hindi, libag means dumi. Oh, anong hawak lang natin noon? Ang hawak lang natin noon ay katotohanan. Di ba? Okay. So, let me jump, no? So, two things. Number one, we cannot do anything that is unbiblical.
So ganun din, let's not do anything that is unconstitutional. Let's not be tempted that because they violated the rules, we violate the rules. Di ba? So, meron rules na ano eh. Anyway, I won't go there, but you know what I'm saying. Just because sila ginawa nila yon. So, I was telling kanina sila, no, na, anong dehado yamado ng Christian sa politika? In a sense, dehado tayo kasi bakit? So, all throughout my political life, for example, may nililigawan na leader. Yung hindi Christian, reregaluhan ng lalaki o ng babae, depende sa preference niya. Yung kabila, para ligawan. Susuhulan. Pagka nagdebate, kahit kasinungalingan, gagamitin. Ang Christian leader, hindi pwedeng magregalo ng tao. Ang Christian leader, hindi dapat manuhol. Ang Christian leader, hindi dapat magsabi ng hindi totoo. So sasabihin mo, paano kayo mananalo? Oh, because your strength is also your weakness is your strength. Because truth is your strength. And if you look in terms of battles, natatalo kayo minsan. Pero if you think in terms of wars, di ba? You win the war because truth eventually wins out. But syempre, humanly, ayaw mong tumagal. Sino ba naman may gusto ng gera, laban ng laban? That's why yung iba nating kasama sa Senado ay dati natin mga allies for the truth. Pero napagod nung tumanda na. Di ba? So, nung tuta pa lang sila, gusto nila katotohanan. Nung naging aso na, napagod na eh. Di ba? Okay. So, Igop na sana ako ng tsa ko kung mga kababayan natin. Kaso natatawa talaga ako pag tinatawag na yung dating aso, tumanda na. Ay, yung dating tuta, tumanda na. Ito naging aso na. babalikan ko yun mamaya. So for me, I'll just leave that with you today. Diba? One, you have to have a foundation. Kailangan may babalikan ka. So pag sinabi kong, eto gagawin ko Senado, ano ba sabi ng rules ng Senado? Ano ba sabi ng Constitution? So eto ang gagawin natin sa Pilipinas. O ano ba sabi ng Bible? Diba? Okay, pangalawa, nasaan ba ang Panginoon? Ano bang gusto niyang gawin? Yun ang atin. At ako'y naniniwala, gusto niya ng revival. Gusto niya ng repentance, labas lahat ng baho, labas lahat ng problema. Ang addict ay hindi magagamot pag hindi niya inamin na addict siya. Addict yan sa sex, addict yan sa sugal, addict sa alcohol, addict sa drugs. Tignan nyo sa US, yung mga anonymous, di ba? Let's say alcoholic anonymous. Ang umpisa mo, hi, I am Pedro de la Cruz. I am Juan de la Cruz. I'm Maria de la Cruz. So, ayan po, nabanggit na naman yung addict na ko talaga. Pero ang ganda na sinabi ni dating Speaker Cayetano yung addict ay hindi magagamot kung hindi niya aaminin. So, parang may tinamaan na naman sa salitang addict. At saludo ako dito sa paninindigan ni Speaker Cayetano na hindi po nagagawa ng ilang senador. And tama yung sinasabi niya. Yung dating mga allies na gusto ng katotohanan, na dating mga tuta, ang tumanda na naging aso na ngayon, ay kasama po sa mga nag-cover up sa usapin po ng corruption na nangyayari sa ating bansa. At sabi ko nga, ulitin ko ulit tangalang po bobo lang yung nagsasabi na maganda at totoo yung ginagawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Wala po eh. Kasi halos lahat na nagsasabi ng katotohanan, lahat na nagpabatikos, lalo na yung may hawak talaga na ebidensya. Ano ginagawa? Pinapaaresto, pinapakulong. Kinakasuhan, ginigipit. Grabe. Or else, tinatakot. Kaya saludo rin ako sa kay Speaker Cayetano sa mga natitira ngayon sa minority na naninindigan. And of course, kay Jingo Estrada. Talagang sinakripisyo niya ang kanyang sarili. Unlike dito kay Joel Villanueva, no? Kunwari, maka-Diyos. Pero kita mo ngayon kung kanino sila pumapanig. At bago natin tatapusin ang video ito, gusto ko lang ipakita ito mga kababayan po natin. No? Ito siguro yung dahilan kung bakit itong JL o itong party list na hinahawakan po ng mga Villanueva, which is itong Sibak party list, ay hindi po makasalita about sa usapin ng corruption. Yung Sibak po is citizens anti-crime o anti-corruption
yung kanilang organisasyon, yung kanilang party list. Pero mantakin mo, napakatahimik po nila against corruption. Kasi may natanggap di umano na 3.4 billion itong si Bac Party List. And which is, yan po is nanggaling allegedly sa Cabral Files na hawak po ni Congressman Leviste. So, mukhang ito yung dahilan at hindi lang yung allegation kay Joel Villanueva. So, malamang ito pa yung isang dahilan, itong napakalaki natanggap na 3.41 billion. Kaya sila siguro kailangan manahimik at kailangan po pumanig si Joel Villanueva dito po sa kampo ni Gatchalian. Na which is, kung titingnan natin, sila po is parang gusto nilang pagtakpan ang usapin po sa flood control corruption. Pero hindi pa rin ligtas si Joel Villanueva, tandaan natin. Dahil tuloy po ang panawagan na ituloy yung kaso laban sa kanya dito kay Chis Escudero sa ombudsman. Dahil noon pa sinabi ni Boying Rimulya na may kaso para kay Joel Villanueva. Kaya hindi pwede na dahil lumipat siya is tatahimik na. Dahil lumipat siya is wala ng kaso. So kailangan ituloy yung kaso sa kanya. And dapat patunayan ni Joel Villanueva na hindi siya involved sa anumang corruption. Yung pagsisigaw-sigaw niya, yung mga mabulaklak niya na salita noon, ito na yung pagkakataon na patunayan niya na hindi siya involved sa anumang usapin ng corruption. At sasabihin niya na hindi dahil involved siya kaya lumipat siya. Sabihin niya na dahil trabaho lang kaya lumipat siya. So, yan ang kailangan niyang patunayan. So, ito lang yung ating update. Maraming salamat and God bless po everyone.